Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman tayo sa channel ni Pinas Trending Now TV. Dito naman tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Pero bago ang lahat ng yan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas Trending Now TV, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Simulan na natin mga kaibigan, let's go! Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, is seeking to increase the spending plan para mga kababayan sa mga pagpapatayo ng mga infrastruktura saka sa ating agrikultura. Grabe mga kaibigan, napansin ko lang simula na naupo si Pangulong Bongbong Marcos mga kaibigan. Dire-diretso yung mga proyektong pinapagawa, mga nagagawa, di ba? Dire-diretso mga kaibigan, hanggang ngayon dire-diretso pa rin. Tapos dire-diretso pa rin hanggang 2028 yan mga kaibigan, di tapos lahat, di ba? Napakaganda ng Pilipinas mga kaibigan, kung sakali man marapos lahat ano. That is for the budget ng ating bansa for 2024. Ito po siya. Yung laman ngayon mga kababayan ng balita sa Manila Standard, sabi rito, Social Infra, Agri, Top 2024 budget. Talagang seryoso mga kababayan yung ating Pangulong Bongbong Marcos na maisaayos yung ating ekonomiya, yung ating bansa na isa pong agricultural based economy. Sanayin na natin mga kababayan yung ating sarili na tawagin yung Pilipinas as the land of Ophir kasi may congressman po na nagpropose na palitan yung pangalan ng Pilipinas to Ophir kasi yung Ophir po is the biblical name anya ng Pilipinas. Yung Pilipinas is galing po sa pangalan ni King Philip na isang mananakop ng ating bansa. Di ba? Tama yung mga sinasabi natin dito noon. Lagi nating binabanggit na the Philippines, the land of Ophir. And we are Ophirians mga kababayan. Nagising na po si Congressman Dan Fernandez ng Laguna. Siya yung sponsor ng proposal. Pero dito muna tayo sa budget for 2024 ng ating bansa, the land of Ophir. Sabi rito, President Ferdinand Marcos Jr. is seeking to increase the funding for his administration's infrastructure in agricultural programs for next year. The 5.7 trillion pesos plan for 2024 submitted by the Department of Budget and Management to Congress shows. So gusto niya na malaking chunk ng pera sa ating budget ang dapat niya gamitin natin sa pagpapaunlad ng ating agrikultura at ng social infrastructure natin para sa bagong Pilipinas, mga kababayan. Di ba? In his budget message, the President said that under the 2024 National Expenditure Program, or NEP, the Build Better More Program, or BBM, would focus on social infrastructure para magkaroon po tayo ng transformation. Di ba? Economic transformation. Usapang transformation mga kaibigan, na simulan na ata yun, dumating na yung mga train mga kaibigan. May isa akong video na nabigyan ng reaction. Dumating na yung mga train mga kaibigan galing Singapore. Napakaganda. Kasi yung Pilipinas po, laging yung tingin sa atin, poor country, mahirap na bansa. Kailangan matransform po tayo galing sa isang mahirap na bansa papunta doon sa bansang yayamanin. O, di ba? Dapat ganon, mga kababayan. Bagong Pilipinas na po. This program, which seeks to continue and expand the golden age of infrastructure of the country, will receive a total of 1.4 trillion pesos. This is equivalent to 5.3% of GDP or gross domestic product. Paliwanag mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Tinurn over na po ni Budget Secretary Amina Pangandaman yung budget for 2024. Kaya bumait po si Inday kay Martin Romualdez. Hindi ka babait dyan na yung mag-approve mga kababayan ng budget ng nakakatuwa naman tignan mga kaibigan kasi at least kahit na paano naging okay na sila.
Hindi na magkakaroon ng lawat ang unity, mga kaibigan. Magkakaintindihan na sila ngayon. Nakakatuwang balita, mga kaibigan. Office of the Vice President, siyempre yung Kongreso. Sa pamumuno ng Speaker of the House. Gumanon siya, umangkla. Alams na, mga kababayan, baga niya ipitin, tapyasan yung ating budget, paano na yung mga plano natin, lalo't may mga satellite offices tayo anya para sa Office of the Vice President. Baga tapyasin yung budget, pati yung sa intelligence fund. This includes the public sector infrastructure budget of the Department of Transportation and the Department of Public Works and Highways, amounting to 176.4 billion pesos and 801.2 billion pesos respectively. So, ganoon kalaki yung sa DPWH, 801.2 billion. With Congress approval of the proposal for fiscal year 2024, the national budget, we will be one step closer to achieving our transformative vision for the country. Gusto niyang mai-transform po. Umunlad, mga kababayan, yung ating bansa sa pamamagitan ng pag-invest ng malaking halaga sa ating social infrastructure at sa agrikultura. Para may makain po. Wala nang magugutom sa ating mga mamamayang Pilipino kasi nagpa-survey naman po yung social weather station. Dumami yung nagugutom. Di ba? So, the agenda for prosperity, sabi ng ating Pangulong BBM. He added that further cooperation with the private sector and various government agencies would be a vital piece in building a better future. So, sama-sama, tulong-tulong, yung gobyerno at yung pribado. Among the priority sectors in the 2024 national budget, the Department of Education has the highest allotted budget of 924.7 billion pesos. So, hindi po neglected yung education. Baka magreklamo na naman yung mga militant. Dapat edukasyon. Hindi man po umuobra yung edukasyon sa inyo. Naging mal-edukado pa rin kayo. Di ba? Sumama lalo yung ugali. Yun ang laging sinisigaw ninyo. Hindi po neglected, 924.7 billion pesos. Followed by DPWH, 822.2 billion pesos. Kita rin. Pangalawa lang, yung pinakamalaki pa rin, yung sa bagay, pinakang malaki na departamento, yung DepEd. Sa ating bureaucracy. Yung DOTR will double its previous budget to 214.3 billion pesos as part of the country's plan to improve the transport system. Kailangan anyang maayos yung ating sektor ng transportasyon. Para yung pag travel, mga kababayan ng mga tao, madali na lang para gumanda yung economic activity. Di ba importante yung transportation? Meanwhile, the Department of Labor and Employment and the Department of Migrant Workers would receive a combined budget of 40.5 billion pesos, 7 billion lower than the allocation for 2023. The departments and their allocation are as follows. Yung DepEd na mention na natin, yung yung Department of Health, DOH, 306.1 billion pesos. Yung DILG, 259.5 billion pesos. Yung Department of National Defense, 232.2 billion pesos. Department of Transportation, 214.3 billion pesos. Department of Social Welfare and Development, 209.9 billion pesos. Department of Agriculture and attached corporations and Department of Agrarian Reform, 181.4 billion pesos. Department of Justice. Grabe, mga kaibigan, ang laki ng mga pera ng nagagastos sa napapakawalan ng ating mahal na Pangulo. Mukhang meron talaga sa kanila yung bar. Is 57.8 billion pesos. At saka yung Department of Labor and Employment and Migrant Workers, 40.5 billion pesos. So yun, mga kababayan, President Marcos also set aside 1 billion pesos budget for the Marawi Seeds Victims Compensation Program to provide aid to around 12,000 Marawi Seeds victims. So a total of 20 billion naman po has been allocated for the compensation doon sa allowances ng mga health workers ng MIDCO. So yun, mga kababayan, ang kabuuan ng budget
para sa iba-ibang departamento. So sabi dito ni Pangandaman, significant budgetary support will be provided for social infrastructure development which includes school buildings with 40.59 billion pesos, hospitals and health centers with 15.31 billion pesos, as well as water and power supply systems with a combined allocation of 9.01 billion pesos. A total of 543.45 billion pesos has been earmarked for climate change mitigation and adaptation. This is equivalent to 9.4% of the total proposed budget, exceeding the country's commitment of 8% share under the Philippine Development Fund. So, si Speaker Martin Romualdez assured President Marcos in the nation that the House of Representatives would approve the proposed 5.7 trillion pesos 2024 national budget before October congressional break. Magiging mabilis yung pag-approve mga kababayan ng budget para sa 2024. Kaya dumikit si Inday. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.